Una sa lahat, News 5 exclusive, magkapatid laban sa 6 na lasing sa Las Piñas. Nakursunadahan ang mga biktima at pinagtulungang bugbugin. Ang isa sa magkapatid may namuo ng dugo sa ulo sa tindi ng pananakit. Ang mga sospek, trip lang daw na manapak ng araw na yun. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pagbabayad sa mga kontratista ng Ghost Flood Control Projects pinapahold muna ng DPWH. Pondo ng ahensya para sa 2026 magulo raw, kaya aayusin muna ulit. sinibak na District Engineer ng DPWH hinatulang guilty sa kasong administratibo kaugnay ng flood control projects. Pinakakasuhan pa ng kasong kriminal. Biglang bawi sa inamin sa Senado, Sara Diskaya na pa-oo lang daw dahil sa pressure. Hindi raw talaga siya ang may-ari ng 9 na kumpanyang sabay-sabay nagbid. DPWH District Engineer na umano'y nanuhol kay Congressman Leandro Leviste, itinanggi ang akusasyon. Donasyon daw yun at hindi suhol. Pati ina ni Congressman na si Senator Loren Legarda na kaladkad na rin ang pangalan. Peke alert, nirespondihang sunog ng mga bombero sa Maynila galing lang pala sa isang larawang inedit ng AI. Habang lalaking naka-uniforme ng PIDEA agent at may ID pa, nabistong peke rin. Sa Frontline News Abroad, babaeng rider, ano kayang sinapit matapos mabagsakan ng humaharurot na truck? At trending ngayon ang AI-generated image ng tila resin collectible figures. Bugbog sarado ang magkapatid sa kamay ng 6 na lalaking lasing sa Las Piñas. Ang mga salarin, trip lang daw manapak. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Madaling araw na maglakad ang magkapatid na Jonathan at Jason Bonete sa Alabang Zapote Road sa Barangay Almansa 1 sa Las Piñas. Magkakape sana sila nang makasalubong ang isang lalaking balisa. Iniwasan nila yan. Maya-maya, 6 na lalaki ang biglang kumuyog sa magkapatid. Umabot pa yan sa kabilang kalsada. Natigil ang gulo nang may umawat na rider at barangay. Agad na itinakbo sa ospital ang magkapatid. Si Jason may namuong dugo sa ulo at nabugbog ang katawan. Si Jonathan naman, dumudugo ang tenga at tadtad ng pasa ang muka. Alam mo yung pakiramdam na wala kang magawa. Tapos paulit-ulit kang sinusuntok. Ba sinasabihan ako na papatayin niya daw ako? Ang hindi ko kasi matanggap doon, yung alam mo yung nandun na ako sa rider na nakita ko siya, nakahiga na siya. Tapos gumagapang na siya, hindi na siya mga salag. Tapos palit-palit yung tao na binubugbog siya. Sa investigasyon, lasing at nantrip ang 6 na lalaking gumulpi sa magkapatid. Kabilang dyan ang 14 anyos na lalaki na siyang pasimuno. Sinabi na gusto ko manapak, ganun daw. So ginawa niya na lumabas. So nung lumabas, nagkataon naman may 2 naglalakad. Ang lalaking unang nakasalubong ng magkapatid ang una raw na pagdiskatahan. Sinabihan niya kami na gustong-gusto niya daw kaming warningan na wag nang tumuloy. Pero hindi na lang, pinabayaan na lang daw niya kasi hindi niya akalain na gagawin yun kasi 2 naman kami. Sinampanan ng kasong serious physical injury at frustrated homicide ang 6 na nambugbog. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kulang ang investigasyon kung wala namang makukulong. Yan ang panawagan ng mga galit at muling nagprotesta sa compound ng mga Diskaya. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Muling kinalampag ng iba't ibang grupo ang St. Gerard Construction ng pamilya Diskaya sa Pasig.
May mga nagbihis multo na may mga muka na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Meron ding multong version si Mark Alan Arevalo na presidente ng Wavo Builders. Sila ang mga kontraktor ng mga sinasabing maanumalyang flood control projects. Ano daw yung tunog ng Ghost Project? Panawagan pa ng grupo. Takulong yan! Kadirin ko ako! Sukuin panagutin! Kahit mga sangkot na politiko at opisyal ng gobyerno, dapat din daw ikulong. Hindi na pwede, puro investigations lang. Dapat may managot. Sabi ng DPWH, this is where your taxes go. Ang sabi nating mga kabataan, this is where your taxes goes. Minumulto ang pera ng taong bayan. Minumulto ang kaban at kinabukasan naming mga kabataan. Sa gitna ng protesta, may sumagot mula sa loob ng compound. Huwag kayo maglali! Senado! Edukasyon! Di namin kaya ibigay! Tumagal na higit kalahating oras ang kilos protesta na ayon sa mga pulis ay mas maayos kumpara sa nangyari kahapon kung saan pinagbabato ng putik at pininturahan ng mga relihista ang gate ng compound. Sasampahan daw ng kampo ng mga Diskaya ang organizer ng rally ng mga reklamong malicious mischief, vandalism, unjust vexation at alarm and scandal. Inayos na po ng ating legal team, identified na po kung sino yung organizer. Samantala, nagprotesta rin ng ilang grupo sa tanggapan ng DPWH Central Visayas sa Cebu City. Sa pangungunayan ng Bayan Central Visayas, pinagbabato nila ng kamatis ang harapan ng opisina bilang pagkondena sa maanumalya umanong flood control project sa probinsya. Sa gitna ng mga protesta, nanawagan ng ilang alkalde sa publiko na kumalma. Naintindihan ko po yung galit, talaga naman po nakakagalit. Ngunit meron pong mga tamang paraan ng pagprotesta. Baka mamaya gamitin ang mga ganitong klaseng protesta para sa ibang mga agenda ng ibang mga grupo. Bagay na binabantayan naman daw ng pulisya. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nahatulang guilty sa kasong administratibo si dating District Engineer Henry Alcantara. Dahil dyan, hindi na siya papayagang makahawak ng posisyon sa gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Ilang araw nang maugong ang pangalan ni Henry Alcantara. Siya ang first district engineer ng Bulacan na sinibak dahil sa pagkakasangkot sa ghost flood control projects na madalas bahain. Ngayon naman nahatulan siyang guilty sa kasong administratibo. Sa desisyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kahapon, napatunayang may sala si engineer gaya ng disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people, grave misconduct, gross neglect in the performance of duty, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Nag-ugat ang reklamo kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil sa desisyon hindi na rin papayagang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno ang dating district engineer. Inirekomenda rin ng DPWH ang paghahain ng reklamong kriminal laban kay Alcantara. Una nang inamin ni Alcantara sa mga pagdinig na nakapag-issue siya ng Certificate of Completion sa mga nabisong ghost project ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi pa noon ni Alcantara na bumase lang siya sa inspeksyon ng kanyang team. Bago si Bakin, na-promote pa si Alcantara bilang officer in charge sa Office of the Assistant Regional Director sa DPWH Region 4. Inamin na rin niya noon sa Senado na nagkakasino siya kahit na bawal ito sa mga kawani ng gobyerno. Sa ngayon, kasama si Alcantara sa mga may lookout bulletin order mula sa Bureau of Immigration para ma-monitor kung lalabas siya ng bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Pinag-iisipan ng Senado na ilipat sa Department of Education ang kabuuang 270 billion pesos na pondo sa flood control project ng DPWH. Ayon yan kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian. Pinunto niya na may mga red flags sa 2026 proposed budget, gaya ng mga nauulit umano na flood control project ng Department of Public Works and Highways. Kaya kung mananatiling questionable ang mga proyekto, mas mainam daw na ilipat na ang 270 billion pesos sa DepEd. Kahapon, una nang iminungkahi sa Kamara na ilipat sa Department of Health ang naturang pondo para sa flood control project. Ang sentiment ng mga senators is wag mag-approve ng ghost project. Wag mag-approve ng mga projects na anomalous at may red flags. Yun ang general sentiment. So with that, general sentiment rin nila na ilipat nilang itong
270. Sinasabi nila na itong flood control nakakadismaya at dapat wag maulit. Umaasa ang Office of the Vice President na aaprubahan agad ng Kamara ang kanilang 2026 proposed budget bilang courtesy. Ayon kay OVP spokesperson Ruth Castello, 903 million pesos lang naman ang hinihingi nilang pondo. Hindi naman daw yan malaki at navet na ng DBM. Gayunman, handa rin naman daw ang opisina na depensahan ng kanilang pondo. Matatanda ang naging laman ng mga balita ang pagtanggi ni VP Sara noong nakaraang taon na i-defend ang budget ng OVP at sagutin ng mga tanong tungkol sa paggastos niya sa confidential funds ng kanyang opisina. May halong political agenda. Yan ang iginiit ng district engineer na inaresto dahil sa umunoy panunuhol kay Congressman Leandro Leviste. Nadawit na rin sa kontrobersya ang ina ng kongresista ni si Senator Loren Legarda. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Nagsumite ng counter affidavit si Engineer Abelardo Calalo, ang DPWH District Engineer sa Batangas na nahuli sa entrapment dahil sa umano'y panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang salaysay, mariin niyang itinanggi ang alegasyon ng panunuhol. Bahagian niya ito ng political agenda. Kwento ni Calalo, minsan daw niyang nakapulong noon si Senator Loren Legarda pagkatapos ng May 2025 elections. Dito, binigyan daw siya ng instruction, and we quote, to take care of her projects in the 1st District of Batangas. May 28 naman, inutusan daw si Calalo ng isang party list representative na mangolekta ng mga donasyon mula sa mga kontraktor bilang suporta sa mga proyekto ni Leviste. August 14, binisita raw siya ni Leviste sa kanyang opisina at sinabihang ibunyag ang mga kontraktor na binigyan ng proyekto ng nakaraang congressman. Substandard daw kasi ang pagkakagawa ng mga nasabing kontraktor sa kanilang mga proyekto, kaya dapat daw parusahan. Sagot daw ni Calalo kay Leviste, mahirap magbigay ng impormasyon sa bagay na wala siyang personal na alam. Dito na raw kinutuban si Calalo na hindi nagustuhan ni Leviste ang kanyang sagot at nagsuspetsang papalitan siya bilang district engineer. Muli silang nagpulong ni Leviste nitong August 22. Nagtanong daw ulit ang kongresista tungkol sa mga kontraktor, partikular kung ang resulta ng mga bidding ay predetermined na ng dating kongresista ng distrito ni Leviste. Sagot daw ni Calalo, wala raw siyang alam. Ang ikinagulat pa raw ni Calalo, bigla siyang tinanong ni Leviste kung magkano ang halaga ng mga kontribusyon mula sa mga kontraktor kapag umabot ito ng 10%. Sinundan pa ito ng tanong kung may dala raw siya ngayong anumang halaga. Tugon daw ni Calalo, may hawak siyang maliit na halaga ng donasyon mula sa isang kontraktor at ibibigay na lang sa assistant ni Leviste. Pero sinabihan daw siya ni Leviste na i-turn over ito para masimulan na ang kanyang proyekto. Matapos makumbinsi ni Leviste, lumabas si Calalo sa opisina ng kongresista para kunin ang nakolektang donasyon sa kanyang kotse. Pagbalik sa opisina, sinabihan siya ni Leviste na bumaba sila bago iabot ang donasyon. Tinanong siya ni Leviste kung saan ang kanyang kotse. Sa pagkakataon daw na iyon, tila may hinihintay daw ang mambabatas. Makalipas ang ilang minuto, inaresto siya ng mga pulis. Una nang iginiit ni Leviste na tinangka siyang suhulan ni Calalo para hindi imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects sa kanilang distrito. Sa isang panayam naman, mariing itinanggi ni Leviste na politically motivated ang pag-aresto kay Calalo. Anya, hindi raw nabanggit sa affidavit na may kasamang mga resibo ang perang ibinigay niya. Kaya ko po ito pinapoint out to raise question on the affidavit because he admits the very crucial information. Ang pera ay may kasamang resibo. Hamon naman ni Leviste kay Calalo. So kung gusto niyang patunayan na hindi po siya nag-cover up sa mga kontraktor, mabuti kung pangalanan niya ang mga kontraktor na ito. Mga kontraktor ay pwede din magsalita sa media kung totoo ba o hindi na kinausap sila ni DE at willing sila daw magpadala ng suporta para sa aking mga programa. Sinisikap pa ng News 5 na kunin ang panig ni Senator Legarda. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa ibang balita, napasugod ang mga bombero ng kumalat online ang larawan ng nasusunog na truck sa Maynila. Pero pagdating sa lugar, wala palang sunog. Ang larawan kasi AI-generated lang. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ongpauco. Kumalat online ang larawan ng nasusunog na truck na ito sa Maynila.
Nakita ito ng mga bumbero at may mga nagtimbre na nangyayari ang sunog sa Parola Compound sa Barangay 20. Agad na rumisponde ang mga bumbero at nagpadala ng 4 na fire truck. Pero ang ending, wala namang palang sunog. Nadatnan pa nila ang mismong truck na nasa maayos na kondisyon. Doon na nila pagtantong na paniwala sila ng isang AI-generated o edited na larawan. Babala ng mga bumbero, malaking abala at delikado ang pagpapakalat ng maling impormasyon online. Dapat yung mga gumagawa ng gano'n na managot sa batas. Pag nagre-responde tayo, nagmamadali tayo, di ba? Ang isang paa natin ay nasa emergency. Nasa emergency tayo. Tapos kapag dating doon, fake news naman pala. Pero alarming po yung nangyayari, no? Mamaya, pero nagkaroon ng insidente na ganyan, wala pong responde na bombero, no? Dahil sa fake news na yan na nangyayari na ganyan. Inaalam na kung sino ang nagpakalat ng AI photo. Maaari siyang maharap sa kasong paglabag sa Revised Fire Code of the Philippines at unjust vexation. May multa yan na 1,000 hanggang 40,000 pesos. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Ito ang isa pang peke, arestado ang isang lalaking nagpapanggap na PIDEA agent sa La Trinidad, Benguet. Bukod sa uniforme, may peking ID rin siya. Depensa niya, gusto niya lang magpakitang gilas. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Nakuha ng naglalakad ang lalaking ito sa La Trinidad, Benguet. Ang suot niya, uniforme ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Tiyempo namang napadanan sa sasakyan ni PIDEA Cordillera Regional Director Derek Carion at napansin niya ang lalaki. Di raw siya pamilyar dito, kaya nakipag-ugnayan siya sa La Trinidad Police para matuntunan ang lalaki. Dito na nabistong hindi pala siya PIDEA agent. Nung hanapan siya ng ID ng PIDEA, wala siyang maipakita kaya nag-verify sila doon sa office nila. And nung na-confirm nga nila, that's the time na in-arresto na nila. Pagdating sa presinto, napag-alamang residente ng Bugyas, Benguet ang lalaki at may kinakaharap na kaso ng pagnanakaw. Inamin niya sa mga pulis na nabili lang daw niya online ang PIDEA uniform. Pero bukod sa uniforme, nabisto ring mayroon siyang peking PIDEA ID. Nang tanungin ng lalaki kung bakit siya may uniform at ID ng PIDEA. Ginawa ko lang yun. Parang pampakitang gilas lang. Pampakitang gilas lang. Maharap ang sospek sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz tonight na tayo. Mainit ang labanan sa 2025 Gawad Urian. Nanguna dyan ang Cinemalaya film na Tumandok. 11 nominations ang nakuha nito, including ang Best Film at Best Actress. Tungkol ito sa isang indigenous group na Ati. Siyam naman ang para sa pelikulang Konobasyo. Kwento naman ito ng Filipino-Japanese half-sisters na nagluluksa sa pagkamatay ng ama at may issue sa mana. Nominated naman as Best Actor sina Greenbone stars Dennis Trillo at Ruru Madrid. Nariyan din sina Carlo Aquino, Baron Geisler, Sid Lucero, Ronnie Lazaro at Enzo Osorio. For Best Actress, paglalabanan niyan nina Lovie Poe, Aisel Santos, Gabby Padilla, Arisa Nakano, Mylene Dizon at Jenaika Sangher. Sa October 11 na ang awarding. Malapit nang mapanood ang Pinoy adaptation ng 2017 Thai hit na Bad Genius. Parang exam day ang labanan ni Hyacinth Caliado sa kanyang Grand Media Day sa Kapatid Network. Makakasama niya rin ang katandem na si Gab Lagman. Gaganap si Hyacinth bilang si Grace, ang ultimate it girl at best friend ni Lynn na character naman ni Atasha Mulak. Abangan ang Bad Genius sa TV5 this October. More showbiz scoops coming your way. I'll be right back. Susunod, First Lady Liza Araneta Marcos binanatan ang palpak na proyekto sa Philippine Film Heritage Building sa Maynila. Kampo ng mga Diskaya biglang kumambyo sa mga naisiwalat sa pagdinig sa Senado. Sara Diskaya, kinabahan at na-pressure daw. At Ay de las Alas, bakit na high blood kay Izzy Mill? Magbabalik pa ang Frontline tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binanata ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kontraktor ng palpak na Philippine Film Heritage Building sa Maynila. Dumepensa dyan ang pamilya Diskaya na siyang kontratista ng proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Mahiya naman kayo. Yan ang banat ni First Lady Liza Araneta Marcos sa palpak na Philippine Film Heritage Building Project sa Maynila. Kahapon ang deadline ng rehab works ng gusali pero hindi pa pala tapos ng inspeksyonin ng unang ginang. Sa kanyang Instagram post sabi ng unang ginang, tumatagas na bubong, sira-sirang pader at hindi pa tapos na teatro ang napala sa 200 million pesos na proyekto na para sana sa tahanan ng Philippine Cinema. Dagdag pa niya, dapat raw ay binibigyang respeto ang mga alagad ng sining, hindi yung pati gusali ay ninanakawan ng dignidad. Kasama ni First Lady sa inspeksyon ang batikang direktor at chairman ng Film Development Council of the Philippines na si Jose Javier Reyes, pati na ang ilang tauhan ng DPWH. Binalikan kanina ng News 5 ang gusali na abutan namin dito ang ilang construction worker. Ginagawa pa rin kasi ang cinema sa loob. Ang Great Pacific Builders ng pamilya Diskaya ang kontraktor ng gusali. Paliwanag ng abogado ng mga Diskaya, 2 phase ang pagpapatayo nito. Mayroon na raw silang Certificate of Completion sa Phase 1 kasama ang cinematic room. Ang kaso, nakita po ng pamunuan ng Philippine Film something na si chairman ng yung kanilang chairman ni-revise po yung plan, yung specs po ng cinematic room. So kumuha po sila ng ibang kontratista. Ang gumagawa po doon ay Theater Box Solutions and Services Corporation. Hindi po amin yon. Nakatakda namang magsumite ng assessment ang DPWH South Manila District Engineering Office kay Secretary Vince Dizon, kaugnay ng umano'y substandard na proyekto. Nakausap ng News 5 ang isa sa mga engineer ng DPWH at project inspector sa site pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Anya, target nila ngayong araw na magsumite ng status report kay Secretary Dizon kaugnay ng proyekto. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Biglang bawi ang kampo ng mga Diskaya sa mga testimonya nila sa pagdinig ng Senado. Mula sa siyam na kumpanyang may flood control project, isa na lang daw doon ang hinahawakan ng pamilya. Sinabi yan ng abogado ng mga Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. Kinabahan at na-pressure daw si Sara Diskaya sa mga tanong ni Senador Jinggoy Estrada. Kaya napa-oo na lang si Diskaya nang tanungin siya kung sila ang may-ari at nagbibid sa siyam na kumpanya na top contractor sa flood control projects ng pamahalaan. At that time kasi si Ma'am Sara Diskaya, medyo rattled ka po siya. Kaya po nasabi niya, sabay-sabay na nagbibig, siya pa rin ang may-ari. Ang spouses Diskaya po, lalo-lalo na si Ma'am Sara Diskaya, ay nag-divest na po sa 8 korporasyon po. Kaya yung Alpha at Omega na lang po ang hawak niya. Yung iba pong 8, wala na po siyang, hindi na po siya hands-on doon. Aminado naman si Attorney Samaniego na pag-aari ng mga Diskaya noon ang Great Pacific Builders. Ito ang kontratista sa delayed reconstruction ng Philippine Film Heritage Building. Ang problema raw, binawi na ng Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya nito. Dahil dyan, hindi natapos ang proyekto na kahapon dapat ang deadline. Pero nilinaw ni Attorney Samaniego na hindi kasama sa kanila ang sinihan na nasita ng palasyo. Iba pa raw ang kontratista nito. Ang sabi ko, since ang implementing agency po dyan ay ang DPWH, ay makipag-communicate po with the good Secretary Vince Dizon para malaman po kung para malaman kung may go signal siyang tapusin namin yon. Yung pong leak, totoo po yun. Paumanhin po kay First Lady po na hindi naman po namin
sinasadya yung pangyayari. Pinapahold muna ng DPWH ang pagbabayad sa mga kontratistang sangkot sa Ghost Flood Control Projects. Sa gitna niyan, magulo ang pondo ng ahensya para sa 2026, kaya inaayos na ito ngayon. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Imbes na bahang hinaharap ng Department of Public Works and Highways, abay naging budget na binahan ng anomalya. Sa halip na solusyon, nasadlak na ghost project. Sa halip na plano, nauwi sa gulo. Sa pagharap ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa House Appropriations Committee, bit-bit niya ang totoo, walang handang budget presentation. Bakit? Ayon sa kanya, nakalilito, magulo. To field their questions to the DPWH. Tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng Departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process. Halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Sa panukalang 881 billion peso budget ng DPWH sa susunod na taon, halos 268 billion pesos para sa flood control. Pero eto ang problema, may mga proyektong hindi lang palpak, kundi peke. Halimbawa itong proyekto ng SYMS Construction sa Baliwag, Bulacan. Pinuntahan pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi sa papel tapos na, pero sa aktwal, ni backhoe walang bakas. Sa Bulacan naman may flood control project na 100% complete na raw. Pero kakasimula pa lang pala 3 linggo na ang nakalipas. Kaya naman pinahinto ni Dizon ang lahat ng bayad sa mga kontraktor na sangkot sa ganitong anomalya gaya ng Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Naka-blacklist na ang mga yan. Para naman kay Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, simple lang ang solusyon. Ayusin ang basehan ng mga proyektong pinoponduhan. Sabi niya tanging mga flood control project lang na nasa red zone o high-risk flood areas ang dapat ponduhan. Kailangan po nating tiyakin, lahat po tayo na narito ngayong araw, kailangan po nating tiyakin na bawat sentimo na ating pong ipagkakatiwala sa DPWH ay mapupunta lamang sa mga proyekto at mga lugar na talagang kinakailangan. Sabi ng ilan pang mambabatas, dapat ang mga proyekto nakabase sa siyensya, hindi sa pangangailangan sa politika. Gaya na lang ng mga kalsadang okay naman pero sinisira saka aayusin ulit. Ang dami pong mga kalsada na simentado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba tapos sinisimento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa probinsya namin. Tama po yun. Natawa po talaga ako doon dahil tayo naman po bumabiyahe all over at nakikita din po natin yun gagi-gagi. No? Kailangan po ibalik ang local participation dito sa mga proyekto natin. Para tama ho kayo kung ano po ang kailangan ng probinsya, ng syudad, ng municipality. Diretsahan ding tinanong kalihim tungkol sa mga kickback sa mga proyekto ng DPWH. Paano po ba nangyayari yung kickbacks for the boys, SOP, aside from yung mga na-identify kong mga butas? Ano pang butas yung meron sa proseso? Kung ano yung tanong nyo, Mr. Chair, Madam Chair, yun din po ang tanong ko. At kailangan po talaga nating malaman kung ano ang mga loophole at ano ang pwedeng pang-plug doon sa loophole na yon. No? Hindi ko po masasagot yan ngayon, ma'am, to be quite honest. No? Kasi very confusing po itong proseso ng procurement dito sa DPWH. Dahil sa marami pang tanong, ipinagpaliban ng komite ang deliberasyon sa panukalang 880 billion peso budget ng DPWH para sa 2026. Habang sa labas naman ng batasan, mainit ang kilos protesta. Putik at pintura ang isinaboy, literal at simbolikong panawagan para sa malinis na pamahalaan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Hindi na lang maanomalya o manong flood control project ang problema sa Oriental Mindoro. Nagrereklamo na rin ang ilang residente sa umano'y sea dredging at pagmimina sa dagat. Apektado na raw kasi ang pamumuhay at mga trabaho nila. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Dahan-dahang tinawid ng maglolong ito ang lupang katabi ng bahay nila sa Barangay Gimbolan sa bayan ng Gloria, Oriental Mindoro. Unti-unti na kasing nilalamon ng dagat ang lupa roon.
sinabayan pa yan ng malakas na paghampas ng mga alon. Na kanino? Nabuwal naman ang punong ito matapos abutan ng tubig. Pero wisyo sa maraming residente ang malalakas na alon. Ang sinisisi nila, ang 4 na beses na ginawang test dredging umano mula pa noong Abril. Naka-4 na hakot na ng buhangin. O hindi, ang bilis po ng pagbaba ng lupa, pagguho ng lupa. Pag lumaki po ang alon at nagkalamidad, talaga pong sampa sa tangtang ang alon. Marami na rin doon lumipat ng bahay dahil sa takot. Naka-4 na lipat na po ang bahay ko, nakalipat na atras, naka-4 na atras na. Pagmula nung maghahakot talaga yun. Ang hirap na po namin. Ang lalaki ng alon. Kahit nga raw ang mga mangingisda, hindi na makalaot dahil nabubulabog ang mga isda sa ginawang sea dredging. Walang mahuli, nagugutom. Yun po ang epekto po ng barkong nagkukuha ng buhangin sa aming lugar. Kabilang sila sa mga sumali sa ginawang prayer rally kontra sea dredging. Bukod sa mga residente, nakiisa rin dito ang ilang environmental at religious group. Bagamat pansamantalang nahinto ang dredging, hiling pa rin nila natigilan na ang programang sinimulan na nagdaang provincial government na Oriental Mindoro. Nauna na rin itong hinarang ng kasalukuyang sangguniang panlalawigan ng probinsya. Hindi ho ito politika. Ang tinututulan namin dito ay yung paghuhukay nila sa karagatan. Isa pa sa kinukontra nila ang di umano'y pagkuha ng buhangin sa kanilang baybayin na dinadala sa ginagawang airport sa Bulacan. Pero git ni Oriental Mindoro Governor Pons Dolor, walang sand mining at commercial dredging sa probinsya. Ang meron lang sa Oriental Mindoro ay ilog na i-dredge at para makapasok ang barko. Tingin ni Dolor, nililiis lang doon ng protesta ang mas malaking isyu ngayon ng korupsyon. Para takpan ng isyu ng flood control, naglalagay sila ng prayer rally. Tuloy pa rin naman daw ang dredging sa mga pumayag na bayan gaya sa Baco. Pero nananawagan ng mga nagprotesta na imbestigahan dito ng Senado, lalo't malaking banta raw ito sa kalikasan at sa kabuhayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. May mga bagong planta na ng kuryente ng Siquijor. Dahil dyan, magiging maayos na raw ang supply ng kuryente sa probinsya. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5, Visayas. Malakas na ang loob ko na i-proclaim na buo na ang supply ng kuryente dito sa Siquijor. Galing sa bibig mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, maayos na raw ang supply ng kuryente sa Siquijor. Sinabi ngayon sa ginawang ceremonial switch ng mga bagong power plant sa probinsya. Mga diesel power plant ito na may kapasidad na 17.8 megawatts. Kaya nitong matugunan ang krisis sa supply ng kuryente sa Siquijor. Kapag may outage sa isang lugar, meron na tayong sistema para mag-shift ng supply source from the other power plants. Hunyo nitong taon nang isailalim ang Siquijor sa state of emergency dahil sa krisis sa kuryente. Pero dahil sa bagong mga planta, maging ang Energy Regulatory Commission ay kumpiyansa na masolusyonan na ang power crisis sa Siquijor. Yes, I suppose that with the performance now of the new power provider, we can see that the power crisis has already been addressed. Nito namang nakaraang linggo, ipinasara ng pamahalaan at binawi ang permit ng Siquijor Power Corporation o SIPCOR na pag-aari ng mga Villar dahil daw yan sa palpak na serbisyo. Wala tayong nakikitang improvement doon sa kanilang pag-provide ng supply ng kuryente. Kaya ganun ang nangyari. Sa ngayon, hindi pa raw ito inaapila ng SIPCOR. Nagbabalita mula sa Frontline. Janarua, News 5, Visayas! Derechahang sinita ni comedy queen Ai de las Alas ang rapper na si Easy Meal dahil nag-no-show sa kanilang event sa Canada. Nangyari ang paninita sa harap ng mga dumalo sa Calgary Fiesta Filipino 2025. Sabi ni Ai, kapag umoo sa trabaho, hindi pwedeng hindi sumipot. Pagkatapos, no-show na nga raw maninira pa raw sa Facebook. Sinubukan pang pigilan si Ai ng kapwa niyang artists pati ng organizer pero hindi ito nagpaawat sa pagsita sa rapper. August 30 nangyari ang Fiesta Filipino, August 29 nang i-announce ni Easy Meal na hindi na siya makakapunta sa event. Ayon sa kanyang management, hindi natuloy ang performance ni Easy Meal dahil hindi nasunod ng producer ng event ang kanilang napagkasunduan. Sa post ng rapper, humingi rin siya ng understanding sa nangyari.
Babaeng rider na nadagaanan ng truck sa Thailand, paanong nakaligtas? At Alex Ayala nakadalawang panalo sa isang araw para umabante sa semis. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa Payatas Road, Quezon City, isang truck driver ang namatay matapos masagasaan ng closed van. Base sa investigasyon, nagloko ang handbrake ng ELF truck habang nasa baba ang driver. Umandar mag-isang truck, hinabol ng driver, saktong may parating na van at nabangga ang biktima. Tumakas ang van driver pero nahuli rin at sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Ilulunsad na sa buong bansa ang Unified 911 Emergency Hotline. Magsisimula po yan sa September 11. Ibig sabihin, iisang numero na lang ang kailangan tawagan saan man sa bansa kung kailangan mo ng polis, bumbero o iba pang emergency responder. Konektado ito sa linya ng PNP, PFP, BJMP at mga lokal na pamahalaan. Dahil sa Unified Hotline, papalitan ito ang higit 30 local emergency numbers. Libre itong magagamit 24/7 at maaaring makausap ang agent sa inyong lokal na lengguwahe gaya ng Bisaya at Ilocano. Nabagsakan ng truck pero himalang nakaligtas ang isang babaeng rider sa Thailand. Narito ang Frontline News Abroad. Masdang maigi ang nasapul sa dashcam sa U-turn slot na ito sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Nakahinto ang mga sasakyan nang biglang sumulpot ang humaharurot na truck. Nabagsakan ng truck ang babaeng rider pero himalang minor injuries lang ang kanyang natamo. Tumilapo naman ang mga karga ng truck na container na puno ng seafood. Bukod sa motorsiklo, damay rin sa insidente ang isang kotse. Ang Thailand kahit tinuturing na mayamang bansa sa Asia, isa sa may pinakamalalang road safety record sa buong mundo. Target ng kanilang gobyerno, ibaba ang mga namamatay sa disgrasya sa kalsada bago mag-2027. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nakadalawang panalo sa isang araw si Alex Ayala para makapasok sa semis ng Guadalajara Open sa Mexico. Unang tinalo ng Pinay Tennis ace si Varvara Lapchenko ng Amerika sa kanilang round of 16 match. Sunod niyang natalo si Nicole Fossa Huergo ng Italy sa score na 7-6 at 6-2. Dahil dyan, pasok na sa semifinal si Ayala. Susunod niyang kakalabanin ang isa pang American na si Kayla Day. Abangan, AI-generated photos ng mga resin collectible figure trending online. At ang music comeback ng K-pop girl group na aespa. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. As a lavandera, si Eat Bulaga host Paulo Ballesteros, aka Mama Pao, sa 4th episode ng Drag Race Philippines, Slasian Royale. Kumpleto sa props sa kanyang outfit si Mama Pao. May mga bula pa ang kanyang labahin sa kanyang ulo. Sa ilang photos, with a matching sinampaypayan sa kanyang likod. Pinupusuan yan ngayon ng kanyang fans. Napapanood din si Mama Pao tuwing tanghali sa Eat Bulaga dito sa TV5. Nirelease na ng K-pop group na aespa ang kanilang latest single at a music video na Rich Man.
Yan ang lead track ng kanilang 6th album with the same title. Ayon sa girl group, tungkol sa self-confidence at tiwala sa sarili ang mensahe ng album. Nitong June lang nirelease ng aespa ang kanilang single na Dirty Work. Sa ngayon, ongoing ang kanilang paghahanda sa Japan leg ng kanilang world tour this October. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid! Uy, para naman sa ating pabaong pampagod night, Jess, ha? May nauuso na naman ngayon online. Kanya-kanyang entry ang netizens ng AI-generated image na Malaresin collectible. Uy, buwan naman dyan ang naging kontrobersyal noon na si Red Uncle. Hindi rin nagpahuli ang mga marites na huling-huling nagchichismisan. Aba, hindi rin nagpahuli ang mga fur baby na ito na todo postura. Pangmalakasan din ang entry ng ating Frontline Tonight anchors. Komprehensibong balitaan, mapa-AI man o real world. Aba. Tingnan mo nga Gusto ko naman. na meron akong balakang dyan, ha? Dahil Diba? in real life, wala tayong balakang. Pero salamat po dyan. Pero Frontline Tonight with Jess. Yes, Tonight. Oo, Oo. na nakikilaging, ano ba to? Late na Nakikisabi. matulog. Oo. Oo, Para sa galing inyo, pang pag morning kailangan. show yan. Oo. Napakasipag. Hindi halatang kulang sa tulog. Oo. Wow, ganun na lang. Oo. Parang halata naman. Oo. Pero yung resin version nyo, yung resin version mo, okay yung boses, kaya pa. Sorry, Hindi mo ma'am. nahihirapan. Alam nyo, lumalaban po tayo off-cam. Yan ang masipag. Oo, iba. Kahit ubo-ubo. Ubong-ubo na. Ubong-ubo na. Uso din, Isang Ingat sa linggo mga na- kapatid natin, Isang ha? linggo na yan, si Johnny ganyan. Uso ang sakit ngayon. Okay, alam mo, weekend na tayo. At yan po ang 45 minutong paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Ed Linggao, ako po si Jess De Los Santos. At ako naman po si Mean Los Baños. Hanggang sa Lunes, mga kapatid, magandang gabi.